Na-scam ngayon yung mga life savings ko na naka-invest sa foreclosure. Dahil nga, yung business partner ko, minimismanage niya yung pondo. Nung nalaman ko, milyon-milyon yung ininvest ko doon. Blood, sweat, and tears. Di ba? Walang mawawala ng parang bula, sabi ko. Parang gusto ko na lang ulit magtalukbong sa kama at wag nang gumising. Pero nung naalala ko na ang daming taong involved dahil nga ginamit yung pangalan ko, sabi ko, kailangan ipaglaban namin to. So, together, nag-file kami ng case laban dun sa babaeng yon. Merong mga nakasuhan siya, na-dismiss, may mga bawi kaming tao. So, pero in the process nun, parang kahit pa paano, di ba, nabigyan ako ng dahilan para mabuhay kasi gusto kong i-rescue yung mga tao. Buti na lang, kahit na suicidal ako, kahit na depressed ako, ang dami kong issue sa pera, sa relationship, hindi maayos ang relasyon ko sa mga magulang ko. Walang direksyon ang buhay ko noon bilang isang divorced woman. Sa awa ng Diyos, may nagbahagi sa akin ng ebanghelyo. Yung tatay ni Donnie Pangilinan, kilala niyo ba yan? Si Anthony Pangilinan. Tapos share niya sa akin yung gospel in Romans 6:23. Ang sabi niya sa akin, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Sabi niya, alam mo, mahal talaga tayo ng Diyos. Whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang pagbayaran ang kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. At kung sino mang magtiwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yan po ang binabanggit dito, the gift of God is eternal life. Hindi dahil naging mabuti tayo, kung hindi dahil siya ang mabuting Ama na nagmamahal sa atin at gusto niyang makaugnayan tayo sa mundong ito at makasama tayo sa langit. So, nung shinare sa akin itong ebanghelyo, tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas, pero hindi ko pa noon naiintindihan kung anong ibig sabihin ng Panginoon, ang Lordship. Pero umabot sa punto na wala talaga ako. Nagkaroon pa ako ng kontrobersiya sa karir ko. Tapos sa sobrang desperation ko talaga, nagtanong talaga ako ng mga hard questions, sino ba ako? Saan ako patutungo? At bakit naandito ako sa mundong ito? To cut the long story short, na-realize ko, kailangan ko pala ng Diyos. At lahat ng mga dinudiyos ko, pera, kasikatan, asawa na akala ko magpapasaya sa akin, sarili ko, hindi na ako nagdadasal at gumagawa ng sarili kong desisyon. At lahat ng iba pang mga Diyos-Diyosan, na-realize ko, hindi naman pala yun ang tunay na magpapasaya sa akin.